the moral disorder. Sabi po ng unang Korinto, chapter 1, verses 1 and 2, nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan at nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot at ang taong gumagawa ng ganon ay dapat ninyong itiwalag. Imagine si Apostol Pablo, nagpakahirap siya, siya ang nag-pioneer, siya ang nagsimula ng gawain sa lungsod ng Corinto. Pagkatapos, nung malaman niya na meron pong mga members sa Corinthian Church na inaasawa nung anak ang asawa ng kanyang ama, nagalit po si Apostol Pablo. Kinonfront ang mga mananampalataya. Kahit saan naman po nating isipin, di ba? Kahit saan po nating basahin, hindi naman talaga yata tama. Kaya lang ito po ay stepmother, hindi po yung talagang nanay niya. Ganun pa man, mga kapatid, ito pong ibig sabihin niyan. Unang-una, there is incest inside the church. Ibig sabihin, merong hindi tama. Yung pakikipag-sexual relations ng isang anak sa asawa ng kanyang ama, hindi po ito tama. Wala pong order ang bagay nito. Kaya ano sabi ni Apostol Pablo? Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Buti na lang, wala pong ganyan dito sa church natin, di ba? Sana nga, wala. Kasi alam nyo, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, dapat hindi nakikita yan sa buhay nyo at dapat itiwalag sila. So outright sinasabi ni Apostol Pablo, ostracize them, excommunicate them, alisin nyo sila sa church. Pag ginawa po natin ngayon yan, sa panahon po natin ngayon, baka pwedeng ang pastor ay mabash, ang pastor po ay mapagsabihan, sobra naman. Okay? Hindi naman inintindi kung ba't nagkaganon. Si Apostol Pablo, kaya siya nagsasalita ng ganon, sapagkat itinuro niya sa mga mananampalataya ang wastong pamumuhay. Mga kapatid ko na narito, tama na sa buhay po natin, walang incest na nangyayari. Pero, siguraduhin po natin dito sa pangalawa, sana wala rin pong fornication na nangyayari sa atin. Ano yung fornication? It came from the Greek word porneia, kung saan kinuha po yung word na pornography. At ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 5 verses 9 and 11. Sinabi ko sa aking sulat na huwag na kayong makikisalamuha pa sa mga nakikiapid. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid. Sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing at nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. So, Apostle Paul was instructing the believers in the church of Corinth not to have anything to do to those who profess that they are Christians, but they are not living according to the Christian teachings. Imagine that. Now, there are different kinds of sexual sins. Number one is called fornication. Bakit fornication? Sapagkat ito po yung talik ng isang lalaki at isang babae sa isa't isa nang hindi pa sila kasal. Kasalanan po yan. Kahit saan po natin tignan, kahit na ito po ay napapanood ninyo pinanonood po ninyo mga pelikula, napapanood po ninyo sa TV, at kahit na laganap na po ito sa atin pong mundo, still the Bible calls it a sin. Another kind of sin is adultery. Yung ikaw ay may asawa, papatol ka rin sa isang may asawa. O ikaw ay binata, papatol ka sa may asawang babae. O ikaw ay dalaga, papatol ka sa isang may asawa. That is a sin. Akala po kasi nung iba, dahil ginagawa na ito ng karamihan sa mundo po natin, ay okay lang. No. The Bible calls it a sin. And when it is called a sin, kahit na ito po'y tanggap na sa panahon po natin ngayon,
kasalanan pa rin po ito.